Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natagpuan na ng mga pulis kung saan nagtatago si Ino de Leon at laking gulat ng mga pulis nang makita nila ang isang bangkay. Si Ino na kaya ang namamaalam? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Laking pagsisisi ni Lilet na hindi niya pinaniwalaan ang sarili niyang kapatid na si Trixie at si Ino ang pinaniwalaan niya. Sinira ni Ino ang pagiging magkapatid ni Lilet at Trixie, kaya mabuti ni Lilet na kausapin ang kapatid na si Trixie para sabihin na inamin na lahat ni Ino sa kanya na totoong nirape niya si Trixie nang mag-usap sila. Sinabi raw ni Ino kay Lilet ang totoo, kaya humingi ng tawad si Lilet kay Trixie dahil kinalaban niya si Trixie sa korte tapos pinalaya pa ni Lilet ang rapist. Kaya nabuhay ulit ang galit ni Trixie kay Lilet. Dahil ngayong alam na ni Lilet ang totoo, ay siguro naman raw ay mararamdaman na ni Lilet kung gaano kasakit na mawalan ng hustisya sa pang-aabuso kay Trixie at mas pinaniwalaan pa ni Lilet ang ibang tao kesa sa sarili niyang kapatid. Babawi raw si Lilet kay Trixie. Hayaan daw muna ni Trixie na makakuha sila ng ebidensya na magtuturo kay Ino na siya ang totoong killer at babawian daw ni Lilet si Ino. Samantala, dinukot ni Ino si Evelyn. Dinala ni Ino si Evelyn sa isang tagong lugar para paaminin kung sino ang mastermind. Para na rin makalaya na raw si Ino sa pambibintang nila na siya ang kriminal. Kaya nang makapagtago na si Ino at si Evelyn, tinawagan agad ni Ino si Lilet para sabihin na magkasama sila ngayon ni Evelyn. Maya-maya, habang magkausap ang pamilya Matias, biglang tumawag si Ino. Nagimbal si Lilet nang marinig ang boses nitong si Ino at nagsabi si Ino na magkasama sila ngayon ni Evelyn at malalaman na raw nila kung sino ang nagdiin kay Lilet para makulong. Habang nag-uusap si Lilet at Ino, patakas na sana si Evelyn nang may masanggi siya na isang bagay, kaya nalaglag at narinig ito ni Ino. Agad na nilapitan ni Ino si Evelyn para pigilan sa gagawing pagtakas nito. Tumawag sa mga pulis si Evelyn. Nagsisigaw si Evelyn na tulungan siya ng mga ito. Samantala si Ino ay pilit pa ring sinisigawan ang kausap ni Evelyn kung sino ba ito. Dito na nagtaka si Lilet kung bakit biglang nawala ang tawag ni Ino sa kanya. Kinabahan si Lilet na baka kung ano na ang nangyari kay Ino. Since may narinig si Lilet na nabagsak na bagay, nagpapunta agad si Lilet ng pulis sa bahay nila. Kwinento ni Lilet na hawak ni Ino ngayon ang testigo ng kampo nila Era na si Evelyn at pinapaamin daw ni Ino si Evelyn kung sino talaga ang nagdiin kay Lilet para makulong ito. Sa kasamaang palad ay bigla na lang raw nawala ang tawag ni Ino. Kaya inutusan ng pulis si Lilet na tawagan ulit ang numerong ginamit ni Ino na pantawag kay Lilet. Ngunit out of coverage na ang number ni Ino. Hindi na nila makontak ang number ni Ino, kaya mas lalong kinabahan si Lilet. Kailangan raw ni Ino ng tulong nila. Nagtanong si Tinang Ses kung sigurado ba si Lilet na gusto niyang tulungan si Ino. Umoo naman si Lilet dahil natatakot siya na baka kung ano na raw ang nangyari kay Ino. At isa pa raw ay makakatulong si Ino para malutas ang problema nila sa kaso ni Attorney Meredith. Maya-maya, habang pilit nilang kinokontak ang number ni Ino, biglang dumating ang isa pang pulis. Binalita ng pulis na alam na nila kung saan mahanap at nagtatago si Ino de Leon. Kinabahan bigla si Lilet.
kundi alam ni Lilet kung bakit bigla na lang siyang kinabahan. Nagpumilit sumama si Lilet sa mga pulis sa lugar kung saan nakita mismo si Ino. Tinawagan ni Lilet si Calorena, pati na rin si CRD. Sinabi na alam nila kung nasaan si Ino. Nakarating si Lilet sa lugar kung nasaan si Ino. May nakahang. Pagdating ni Lilet, pati na rin ng mga kapulisan, nagimbal si Lilet sa nakita niya. Nakita niya na may nakapalibot na kulay dilaw na tela sa buong lugar. Kaya kinabahan si Lilet. Dahil naisip ni Lilet kung sino ang namaalam at kung sino ang namatay kay Evelyn at kay Ino. Nanlaban ba si Ino sa mga pulis o pinatay mismo nitong si Ino si Evelyn dahil tinatakasan ni Evelyn si Ino. Sa kabilang banda, dahil nalaman na nga nitong si Calorena at Constantino kung saan matatagpuan ang anak na si Ino dahil sa tulong nitong si Lilet, agad-agad silang nagpasya na pumunta kung saan sinabi na lugar nitong si Lilet. Dito na nga bumungad sa kanila ang isang yellow o kulay dilaw na nakaharang nga sa buong lugar. Kinabahan si Calorena na baka ang anak na niyang si Ino ang napahamak ng dahil sa pagkukonsinti nilang dalawa ng asawa niyang si Constantino. Pagpasok nga nitong si Calorena sa loob, nakita niya si Ino na iyak ng iyak. Hindi matanggap ni Ino ang nagawa niya kay Evelyn. Napatay nga ni Ino si Evelyn at dahil doon ay hindi makapaniwala si Ino. Iyak ng iyak si Ino dahil sa nagawa niya. Sinabi ni Ino na gusto lang naman daw niya na tulungan si Lilet na malaman kung sino ang nag-utos kay Evelyn para idiin si Lilet sa korte at si Lilet ang sisihin sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Ngunit maliraw ang paraan na nangyari dahil nanlaban si Evelyn kay Ino, kaya lang nagawa ni Ino ang karumal-dumal na mga pangyayari. Pero sisiguraduhin daw ni Ino na hindi talaga siya ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Gusto lang daw ni Ino na tulungan si Lilet dahil naaawa si Ino na si Lilet ang nasisira sa lahat ng tao kahit hindi naman talaga si Lilet ang totoong pumatay kay Attorney Meredith. Samantala, si Patricia nga ang pilit tumatawag dito kay Evelyn para kamustahin kung nasaan na ba ito, kung nakaalis na ba itong si Evelyn dahil bigla na lang nawala ang tawag nila nung nakaraan. Dito na kinabahan si Patricia dahil nahuli na pala ng mga pulis si Ino at namatay na itong si Evelyn. Makakakuha kaya ng ebidensya ang mga pulis sa cellphone mismo nitong si Evelyn? Malalaman kaya nila na si Patricia ang nagdidiin kay Lilet na si Lilet ang pumatay kay Attorney Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.